Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Ami from Japan, Kabayan Cancer. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong 21 to 27. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang po. General reading tayo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide yung mga warning sign na pwedeng lumabas dito, hindi yung negative, it's a warning para magkaroon din kayo ng idea, no, para kung ano mga pwede yung ma-alert, pwedeng change of decision, or kung ano man yan. Pero kung gusto nyo talaga na positive lang ang gusto nyong marinig, hindi itong channel na ito ang para sa inyo. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na there's a hard work situation when it comes sa iyo, no? Nandun ka sa point na you give an effort, you're focusing and commit in that situation. Sa nakita ko medyo hirap, there's more on painful, pero nagpupursige at nagtsatsaga ka naman dito sa sitwasyon kahit na nakakaramdam ka na rin ng pagod sa nakikita ko sa iyo dito. Parang nandun ka sa point na you have an idea of creativity na you want to make it real, ganyan. Kahit na nahandoon sa painful na ngayon na medyo nagkakaroon ng um, pain, ganyan. Nagkakaroon ng mga emotional pain, nagkakaroon ng mga medyo nade-depress siguro yung iba. Yung iba dito is siguro nahandin yung na medyo may lungkot or emotional pain. Itong nakikita ko sa'yo dito. May mga sitwasyon na tinatapos mo this time or you want to finish, ganyan. Yun ang nakita ko. Parang handin yung you want to achieve ito or you want to fulfill ito. Kaya ang nakikita ko sa'yo dito na kahit mahirap, kahit na napapagod ka na dito sa sitwasyon, gusto mo lang itong matapos or nahandoon yung gusto mo ma-fulfill. Parang nahandoon kasi yung point na, I don't know, maybe this is a manifestation or your desire or yung mga bagay na gusto mo ma-accomplish this time. Yun ang nakikita ko. May mga accomplishment na gagawin o ginagawa ka this time. Pero nahihirapan ka raw. Nagkakaroon ka kasi ng emotional situation dito. Syempre, meron ka ikinai-excite. Yan. You're feeling excited sa mga bagay o sitwasyon mo this time. Ganyan. And may travel din ako nakikita sa iyo, no? Siguro magkakaroon ka ng travel. Malapit pa niyan o malayo sa nakikita ko. Or maybe you are thinking about something na gusto mo mag-travel, gusto mo umuwi, gusto mo magbakasyon, gusto mo mag-rest, pwedeng ganun. Pero nalilito ka, hindi pa pwedeng ganun, no? Sa iba sa inyo. Yun. May mga unexpected of love of emotion happen sa iyo, no? Sa nakikita ko sa iyo dito. Kung ano man yun, kasana hoping hindi. Pero ang nakita ko ito, maaaring magkakaroon ng mga disappointment. Ganyan, disappointment, may mga deep hurt, kalungkutan, loneliness, or feeling unhappy, pwedeng ganon. Pwedeng iba sa inyo is conflict ito, ganyan. Yan, pwedeng magiging mainitin ka ng ulo or magkakaroon ng malaki o maliit na conflict yan o hindi pagkakaintindihan, pwedeng ganun. Kung saan man siya, pwede relate siya sa work mo, kung sinong mga nakakonect mo dito sa nakikita ko sa'yo dito. Keep fighting lang, no? Ano ka lang take good care sa sarili mo, sa nakita. Iba dito parang may pinag-aaralan? May pinag-aaralan ka? Nag-aaral ka ba? Or maybe handle lang yung tears of knowledge mo na mahilig ka mag-research, ganyan. Iba sa inyo, you are in a social media. 7, 19, 30, 35, and 1. Meron tayong Gemini, Virgo, Capricorn, and Scorpio. Okay, dito sa sitwasyon mo, may delay ka. May matanda. May matanda ako nakikita. Hindi ko alam why, pero may matanda ako na nakikita dito na parang ano siya, hindi ko alam kung ikaw ito,
Pero ang nakita ko sa kanya, there's an emotional situation na nagaganap o nangyari sa kanya. Or may binahan doon siya sa, siguro ano lang siya, ma-emotional, or pwede rin na maalalahanin, pwedeng on that part. Yan. Pero may distance kayo eh. Hindi ko alam why. Pero may matanda ako nakikita dito. Nagkaroon ba kayo na paghihiwalay nito or magka-separate kayo nito? Ganyan. May matanda ako nakikita. And then also, sabi ko nga sa inyo, this time is may mga challenge ako na nakikita sa iyo. May mga delay situation. Pwedeng may mga i-delay ka o may mga madi-delay. Halimbawa, may delay na, halimbawa, magta-travel ka, aalis ka, may pupuntahan ka, ganyan. Pwede mag-delay yon. Or kaya naman is, nandun yung sitwasyon na may mga order ka. Kapasa, something delay. Yeah, may mga delay situation ako na nakikita sa iyo. Nagkakaroon ka ng limitation this time kasi siguro nandun yung point na may mga bagay ka na gustong actionan, i-move, desisyonan, o gawin, pero nagkakaroon ka ng limitation, pero pilit mo na lang yung iniintindi. Nandun ka sa point na yun, ano. And there's a lack also, there's a lack na parating sa'yo, lack, growth, achievement, and also abundance is coming. So, iba dito, extension. Ganyan. May magkakaroon mga extension situation in life. Pero parang nakita ko naman na matatapos mo. May mga magtatapos sa'yo. Mag-ingat ka kasi ang nakita ko to, may tao or mga tao na mangliling lang, pangliling lang, o lilinglangin ka. There's a cheating. Yeah, mag-ingat ka sa mga pagdadaya, no? Yan, may mga cheating, kung sino man sila, kung sino man ito, may cheating, may tao na hindi pagkatiwalaan, hindi pwedeng pagkatiwalaan, mali pa. May taong matalino to ano siya, pero ang talino niya is more on about siya, mali, alam mo yun, masama, ganun. May seduction and something bizarre and seduction ako nakikita dito. And then, may sinasabi na na papers and documents. Siguro may mga dapat kang asikasuhin na papers and documents. Maybe next year man yan or this year, pwedeng ganun. Yun. Iba dito, there's a government or mga official building, ganyan. Pwedeng apartment, pwedeng may mga harapin na matataas na tao, ganyan sa nakikita ko. There's an authority rin kasi ako nakikita dito. Yun. Kung ano man yan, kung saang aspeto ng buhay mo yan, yun. Basta palagi mo lang basahing maigi ha, hindi yung pirma ka lang ng pirma, sagot ka lang ng sagot, kasi baka mamaya hindi rin maging maganda, di ba? May magtatapos at may mag-uumpisa. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Magkakaroon ka ng communication or something information na makakamit. Maybe there's a message or news, kanya sa iba sa inyo. May mga gagawin ka na you're doing your passion or may mga activity ka na gagawin this time. Sa nakikita ko sa iyo dito. And then, may mga iisipin ka raw na gusto mong umpisahan? Or magsisinking ka para magsisik ka ng information, pwedeng ganun, maglalakap, ano yun? Basta ganun, ng information, parang ganun sa iba sa inyo. O sa iba dito is pag-iisip. Energy ni Cancer. Someone want ng peace. May retirement? Sino May meron pala ako may nakikita akong paghihiwalay. Ganyan. Pwedeng, yung paghihiwalay kasi, it's more on isolation. Halimbawa, ikaw, hinihiwalay mo yung sarili mo sa iba, o kaya ihihiwalay ng tao na to yung sarili niya sa iyo, o kaya, hoping hindi yung paghihiwalay mismo yun as in break up, huwag naman sana. Pero pag-isolate, yun, siguro, pag-iisa, parang pag-iisa, ganun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Yun. Tingnan natin ang iyong energy. Cancer energy. Okay. Your energy. Energy mo, iba dito, busy kayo. Yan. Busy kayo sa kaiisip. Sabay ganda.
Hindi, busy yung iba dito. And then, nakikita ko dito, meron ka daw mga kikimkimin ng mga bagay. Siguro, andun yung point na siguro may mga pagtatampo, ganyan. Iba dito is, ano to, yung hindi gaano makakatulog, o kaya magigising ka ng maaga, o kaya maybe you are a night shift, ganyan. May mga frustration ako na nakikita dito sa'yo. Parang nandun yung iba sa inyo is papafocus ka in a painful situation, ganyan. Ibig sabihin either may mga mananakit sa'yo, ganyan. Kung ano may mga mananakit sa'yo, pwede rin also ito is frustration sa trabaho, ganyan. O kaya magkakaroon ka ng self-imprisonment sa sarili mo, yung may mga bagay ka na didibdibin, ganyan. May mga sitwasyon ka na magiging emotional ka. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Yan. You're busy, no? May mga sitwasyon na paninindigan mo this week also sa iba sa inyo. Ganyan. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Pagkikimkim ng emotion, ano dito? Magiging ano ka daw dito? Sincere ka naman. Actually, sincere ka. Sa nakikita ko naman sa'yo, magaling ka naman makitungo. No? Aware ka naman sa feelings ng ibang tao. Pero bakit sa feelings mo parang hindi ko nakikita gano'n? Pakimkiming ka rin kasi, no? Dito. Ano ka na lang, wag ka lang masyadong overthinking, ano? Dito sa sitwasyon. Anong parating kay Cancer? Parang parang nandun ka sa point na hindi mo alam kung sa kaliwa ka, sa kanan o diretso. Parang nandun ka sa point na yun. Parang nalilito yung energy na to sa nakita ko dito. Na nagkakaroon kasi ng negative thought, or you feeling trapped, or you feeling stuck in your situation this time. Pwedeng sa trabaho, pwedeng sa sarili mo, kumbaga siguro andun yung point na hindi ka ma-express siguro, or hindi mo masabi yung mga nararamdaman mo, pwedeng ganun. Nagkikimkim ka siguro. Tingnan natin ang parating kay Cancer. Parating sa kanya. Ingatan mo yung sarili mo, ha. Pagka magtulog-tulog ka. Baka mamaya may mga na dyan, mga sipon, ubo, lagnat, 'di ba? Masakit yung lalamunan. Ingat pa rin kayo, ha, dito. Kasi baka maging cause yan ng masamang pakiramdam. Okay, when it comes sa parating sa'yo, yung iba dito may mga travel, ganyan. Pwedeng malayo o malapit, mag-travel kayo. Magkakaroon kayo ng big decisions in life, ganyan. Na pagpapasyahan na gusto mong makita to, gusto mong kausapin to, gusto mong gawin to, mga ganyan. Na sa sitwasyon na yun. Also, parating sa yes, magkakaroon kayo ng mga dealing, collaboration, partnership, ganyan. May mga gusto ka actually makausap or makita dito sa nakikita ko dito. Ang hindi ko lang maintindihan, kasi meron ka daw sitwasyon na pipilitin mong makamit yun. Pipilitin mo yung bagay na yun. Yun na nakikita ko dito. Hindi ko alam in what way. Pero may sitwasyon na gano'n. Pipilitin mo yung sarili mo na mag-success. Parang success at all cost, ganyan. Gano'n. Meron tao dito na nagkakaroon ng insecurity. Sana hindi ikaw, pero may taong nagkakaroon ng insecurity, and then also may taong ma-pride. Yung iba dito, you are not stable. Ibig sabihin, or maybe someone is not stable. Pwedeng may sakit, or nandun yung tao na pwedeng wala siyang ganun kaipon na pera. Yun na nakikita ko dito. May mahinang energy. May failure. Hindi ko alam in what way eh. Mag-ingat ka na lang when it comes sa failure. Ganyan. Mag-ingat ka rin sa mga sasabihin mo. Ganyan. You need to be wiser and stronger. Sa mga makakasalamuha mo, mag-ingat ka rin, no, dito. Na baka may mga nakakasalamuha ka o kasama ka na medyo ma-pride, matas ang ego, hoping hindi ikaw to, ganyan. Mga insecure, ganyan.
May maaring may tao rin na nag-iisip dito na sana mabigo ka or mag-failed ka or maybe ikaw ito, sana iniisip mo sila na gano'n. So, hoping hindi ikaw yan talaga, no? Or you're thinking about something failure or hindi makamit or hindi mangyari. Pwedeng gano'n. Anong dapat iwasan? May manifestation ka pala. Anong dapat niya iwasan? Oh. Okay, dapat mong iwasan. Okay. Magkakaroon kayo ng union, no, dito. May mga kasiyahan at union ako nakita. Pwedeng a part of the family. Ganyan. Magkakaroon ka ng enlightenment dito. Parang nandun yung sitwasyon na mangyayari yung kahilingan mo. Okay, when it comes sa dapat mong iwasan, mawalan ng pag-asa, iwasan mo. Iwasan mo mawalan ka ng pag-asa. Iwasan mo yung sadness, yung mga pagtatalo, iwasan mo yun. Iwasan mo na ma-stagnant ka. Iwasan mo, syempre, yung kalungkutan. Lack of clarity, sadness, and false impression, iwasan mo yun. Yung panghinaan ka ng loob. Iwasan mo na hindi mo maintindihan yung mga bagay-bagay, ganyan. You need to be understanding and be more on matured. Alam ko naman na matured ka, pero be more on maturity is needed. Iwasan mo na you need mo na rin kasing kalimutan yung nakaraan, if ever na mayroon ka pa mga nakaraan na nagbabalik-balik sa'yo, ganyan. Alam ko naman na you are happy, pero if there's no closure pa na nangyari in the past, or may mga tao na nagkaroon ng mga sad memories, mga pangakong napako, or yung mga not good memories in the past, siguro it's time to leave it and you need to start a new beginning in life kasi there's a completion happening to your life, no? The more na makapag-let go ka sa nakaraan, the more successful is coming to you. Ayan o, successful to completion. And also, iwasan mo, siyempre yung maging mayamutin, matampuhin, ganyan. Sabi mo, hindi man ako ganun ate, uwi, hindi ako naniniwala kasi deep inside, ganun ka. Hindi mo lang pinapakita siguro, pero nararamdaman na nga sa paligid mo yun. Iwasan mo syempre yung is not to cooperate or magkaroon ka ng lack of community, ganyan. Tulad na sabi ko, to separate yourself from someone, no? So, you need mo rin siguro makipag-cooperate with someone, ganyan. Hindi naman sa lahat, siyempre piliin mo rin kasi baka ibenta ka. Alam mo na may mga tao ngayon, di ba? Yan. Iwasan mo yung magkaroon ng mga labis-labis. Basta lahat ng labis masama. Iwasan mo na lang. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man ito. Love ni Cancer. Ay, iba sa inyo wala. Yung iba sa inyo is basta nandiyan yung pamilya mo, masaya ka. Okay. Sa mga single dyan, sa mga single, may travel kayo, no? Ay, hindi pala. Thinking lang pala. Jungle. Sa mga single dyan, is may makikilala ka na dalawang tao. Isa o dalawang tao sa iba. Kasamaan mo daw to sa trabaho. Or pwedeng same kayo ng trabaho. Or may connected siya sa trabaho. Pwede rin nakasama sa trabaho. Yun ba yung kasama niya sa trabaho? Tapos kakilala niya, tapos makikilala mo. Pwedeng ganon. Basta related siya sa ganon. Iba dito kasama mo to sa trabaho. Oo, sa iba kasama sa trabaho. Pero mag-ingat ka sa kanya. Kasi itong tao na to parang may connection na siya sa iba. Maybe there's a family or may karelasyon siyang matagal na. Ingat ka. Pero nasa iyo pa rin yun. Kasi ikaw naman magkipagrelasyon, di ako.
Sabay ka rin. Pero ingat ka pa rin. Siyempre, trust your intuition. Wag paging impulsive, no? Kung kayo naman is, sa iba dito, masaya ka when it comes to your family. Kung kayo naman is separated. Kung kayo is separated nitong tao na to, gusto niya kanya kausapin, gusto niya na getting together, gusto niya uliting muli ang dating nangyari or disconnection. Nagkakaroon siya na pag-isolate in this relationship. Maaring na dun yung point na nagkakaroon siya ng pagsisisi or nag-isolate lang siya, ganyan. Nagkakaroon kasi siya ng regrets in some aspects sa kanya. Dito, they feeling pain, nagiging back and forth yung energy niya, pero gusto niya ng union, gusto niya ng connection, and gusto niya ng open communication sa'yo. Yun ang nakikita ko sa kanya. They try to work it out again, this relationship. Ang hindi ko lang maintindihan dito sa tao na to, may hinahide siya. Yun ang nakikita ko sa kanya. Mag-ingat ka pa rin sa kanya. Kung babalik siya, it's up to you if you want. Pero, ang nakikita ko dito, they hiding something. Yun ang nakikita ko sa kanya. Kasi, pwedeng maganap muli yung nangyari noon sa inyong dalawa. Mag-back to the cycle lang kayo. Mas masakit yun, di ba? Nag-wasting time ka. Pero nasa pa rin yun. Kung kayo naman is in relationship, there's a sadness situation, pwedeng may mga magaganap o mangyayari na malalaman mo in this relationship. Pwedeng may sasabihin siya or may malalaman ka. Or kaya hando naman yung sitwasyon na may mga iisipin ka na gusto mong alamin sa kanya or maaari din kasi may nabivision yung iba sa inyo, ganyan. Ang hindi ko lang, ikaw or siya dito, may sadness. Hindi ko alam why. Yun na nakikita ko. Pwedeng sa relasyon na to, may malalaman ka sa kanya or may malalaman siya sa'yo. Or pwedeng sa part niya, may lungkot siyang nararamdaman o sa part mo, may lungkot ka nararamdaman. Pero dito sa iba nga is natin yung celebration na magaganap. Ganyan. Makakaramdam ka ng happiness. Pwedeng may mga surprise event parties, pwedeng ganun. May mga getting together. Ako nakita. Pero bakit ang lungkot niya, universe? Ibig sabihin, when it comes sa malungkot, siguro may mga unfinished business pagdating dito sa relasyon na to. Kasi ang nakikita ko dito, may naganap o nangyari na pwedeng maulit muli. Hoping wag namang masama, no? Kung ano yung nangyari noon, mga pwedeng mangyari. Ate, maganda ba? Hindi pangit. Hoping there's no bad news dito, no? Pero may bad news ako nakikita. Sana hindi ganun kalaki. Pero may painful, may mga unexpected na halimbawa, pwede mag-away kayo, hindi mo siya maintindihan, hindi kanya maintindihan. Ganyan. Hindi magtugma yung page nyo, pwedeng ganun. Basta may mga unexpected, a flow of emotion o yung mga naganap na noon na muling mauulit-muli ngayon. Nagiging cycle lang. Money ni Cancer. Pero dito, iba dito happy. Pero may lungkot lang. Baka may unfinished business kayo. Anak, ano ba yan? Baba man, anak. Anak ko. Your money. Okay, ganda. Okay, your money, ibig sabihin is there's a success or there's an abundance coming sa'yo, no? Pagdating, pwedeng magbibigay ka ng abundance or happiness will come to your family or your family mo magbibigay sa'yo. Vice versa tayo, Yan. There's a material or happiness, ako na nakikita dito, increasing also, syempre. Baka kung iba dito, supporting to, no? And good news is coming dito. Yung iba sa inyo is, this is a recovery, no? Ibig sabihin is, kung medyo nahihirapan ka sa money mo, magkakaroon naman daw ng recovery or magkakaroon ng healing. Either susuportahan ka ng family mo or ikaw ang susuport sa kanila. Vice versa to kasi wala naman pangalan mo dito. Pero this is a successful situation, ano? Ang hindi ko lang maintindihan batahan dito. Tingnan nga natin, batahan yan. May good news ka. Anak, baba mo na. Batahan dito po ito siya, ano? Ay, gumin na. Okay, naintindihan ko na.
Naintindihan ko na po. Ibig sabihin, kung dati ay nahirapan ka, kung dati is nahirapan ka sa pera, this time is may pagbabalik ng dati. Ganyan. Kung in a past, siguro in 10 months after or years man yan, nahirapan ka, medyo may paghihirap. This time is there's a recovery situation ako nakikita sa'yo. Yung iba dito, need nyo daw ng pera. Hindi ka alam why, pero nagiging needy yung iba or parang kailangan ata ng pera. Yung iba dito. Yun. Medyo nagkakaroon ng sadness and depression sa iba. May lungkot. Sa iba, may good news sa'yo. May achievement ka nga actually dito. May, ibig sabihin, may blessing na darating sa'yo. Advice. O, diba? May blessing ka. Your advice. Okay, when it comes sa advice, focus ka lang daw sa accomplishment na gusto mong gawin this time. Kasi you will be accomplished sa nakikita ko sa'yo dito, ano. And then, syempre, wag mo daw pagdudahan yung sarili mo na baka yung mga manifestation mo, yung kahilingan mo, yung ginagawa mo, hindi maganap, magaganap siya, as in. There's an achievement and fulfillment happen to your life, no? Actually, nandito nga yung may mga new opportunity na parating sa'yo by the next year also, no, dito. Baka this time, hindi mahirap, pero by the next year, yan, may there's an opportunity happen into your life. May matanda talaga ako nakikita. May taong nagsusuporta sa matanda. Pwede ikaw nagsusuporta or ikaw sinusuportahan mo yung matanda. Either relatives or pamilya or basta siya, ganun. Connection sa sayo. And then also, ang sinasabi rin dito is wag ka daw ma-manipulate ng sitwasyon mo, no, dito. Save money, ang sinasabi. Always you need to focus and take it action. Have a clear goal. Kailangan alamin mo palagi yung layunin mo. Always think in advance, ang sinasabi dito. No, pag-isipan mo maigi yung decision mo, yung salita mo, yung actions mo, yung movement mo, ganyan. In advance, no, para hindi ka rin magkaroon ng pagme-mess. And also, ang sabi rin dito, be grounded and make a plan. Kailangan sa excellent prospect and may mga bagay na need to develop. Ang sinasabi dito, wag ka daw magkaroon o wag mong limitahan yung sarili mo sa mga bagay na gusto mong gawin. Kasi magaling ka, no? Yan. And then, wag ka lang daw ilusyon ng ilusyon dito. Make a plan and take it action ang sinasabi dito. And finish the unfinished, and merong sinasabi na need mo daw ng harmony and peace is needed or be more on matured ang sinasabi dito. May iwas ka daw sa mga tao na mapangling lang. O ikaw, umiwas ka na maging ganun ka. Yan. Kasi dito sa nakikita ko dito, may tao dito na may hidden potential sa'yo or pandaraya to ata or nandun yung kasi hindi mo mapapansin talaga itong tao na to, hindi mo siya mapapansin na parang niloloko ka niya, dinadaya ka niya, hindi. Kasi iba yung energy niya, parang siya, parang comedian or masayahin or very, naman siya, communicative naman siya. Pero, hoping makiramdam ka rin, no? Sa nakikita ko sino to. Kasi parang hindi mo siya mapapansin na ganun siya. Tapos ikaw pala to, no? Joke. Arigatou namaste, God bless.